Bakit ilan lang ang nangangarap sa atin? Sa dami-daming matatalino sa atin, bakit hesitant ang mga taong mangarap ng malaki? Kaya ang nagiging resulta, hindi tayo maasenso. Mahirap pa rin tayo. Kaya hindi umuunlad ang ating bansa. Hey, what's up mga kabisyo? Ang vlog na ito ay tungkol sa malaking pangarap o pangangarap ng malaki. Kung bakit kailangan natin ito at kung paano makakatulong ito sa atin. Ang building block sa pag-asenso ay ang pagsisikap at pagpupursige. Pero ang pinaka-base level nito o yung pinaka-pundasyon ng mga building blocks na ito ay ang malaking pangarap. Kasi kahit anong pagsisikap at pagpupursige mo, kung wala ka rin namang pangarap, hindi ka rin aasenso. Kasi nagsusumikap ka sa mga maliliit na bagay. Kaya maliliit din yung mga na-achieve mo. At kahit may malaking pangarap ka, pero hindi ka naman kumikilos para pagtrabahoan yung malaking pangarap mo, ni aniniwan ni tagumpay, hindi mo masisilayan. Kaya para umasenso, kailangan mangarap ng malaki, pagtrabahuan ng pangarap, magsumikap at magpursige. Yun ang personal kong formula sa pag-asenso. Ang problema, bakit ilan lang ang nangangarap sa atin? Sa dami-daming matatalino sa atin, bakit hesitant ang mga taong mangarap ng malaki? Marami naman akong nakikitang nangangarap eh. Kaso ang liit ng pangarap nila. Nangarap na lang, tinipid pa. Ba't ganun? Kaya ang nagiging resulta, hindi tayo maasenso. Mahirap pa rin tayo. Kaya hindi umuunlad ang ating bansa. Sa personal kong obserbasyon at sa mga nasabi na rin ng mga ibang tao, ay dahil sa fear o takot nila na masabihang ambisyoso. Yan ang dahilan. Yung iba naman, wala silang tiwala sa sarili nila. Wala silang tiwala na kaya nilang makagawa ng malaking bagay. Kaya nagsisettle sila for less. Kaya yang mga yan ang babasagin natin sa videong ito. Alam niyo mga kabisyo, walang masamang mangarap ng malaki. Libre ang mangarap. Walang bayad to. Wala ding nagbabawal. Kasi hindi bawal mangarap. Kaya pag nangarap ka, sagari mo na. Lakyan mo na. Huwag mong tipirin. Kasi libre nga eh. Ba't mo pa titipirin, di ba? Isang dahilan kung bakit ayaw mong mangarap ng malaki ay dahil takot kang masabihang ambisyoso. Huwag kang mag-alala. Normal lang yan. At mas maganda pa ngayong sabihan kang ambisyoso kaysa naman yung sabihan kang wala kang kapangapangarap sa buhay. Gusto mo ba yon? Alam nyo sa buhay, kahit anong gawin natin, meron at meron pa rin masasabi ang ibang tao. Kasi inggit sila eh. Yung mga maraming sinasabi o yung mga nagsasabing ambisyoso, sila yung mga taong gusto kang i-discourage o gusto kang hilain para hindi ka umangat. Takot silang makitang nagtatagumpay ka dahil nare-remind sila na you are better than them. Kaya wag mong pansinin yung mga yan. Normal lang sa mga nagsisimula na masabihan ng mga kung ano-ano. Normal lang na makarinig ng mga masasakit na salita. Normal lang na i-discourage ka ng mga tao at siraan ka. Ganyan talaga sa totoong buhay. Kailangan mo lang tatagan ang loob mo. Kailangan hindi ka dapat nagpapa-apekto kasi pag nagpa-apekto ka, ikaw ang talo. Kaya kalma lang. Huwag mo silang pansinin. Tahimik ka lang kasi. Tapos galingan mo and let your output speak for yourself. Isa pang dahilan kung bakit maraming hindi nangangarap ng malaki ay dahil wala silang tiwala sa kanilang sarili. Hindi sila naniniwala na kahit sino pwedeng makagawa ng mga malalaking bagay. Kaya hesitant silang mangarap ng malaki kasi baka pagtawanan sila o baka kutyain sila ng mga iba. Ako personally, lahat ng mga nakakilala sa akin, alam nilang lasinggero ako. Alam nila na hindi naman ako matalino. Mula elementarya hanggang pagtapos ko ng kolehiyo, ako yung pinakakulelat sa klase. Alam lahat yan ng mga nakaklase ko. Pero kahit ganun na mahina ako sa academic, hindi ko nililimitan yung kaya kong gawin. Dahil naniniwala ako na kahit hindi ako matalino, may magagawa pa rin naman ako sa totoong buhay. Hindi yung overconfidence dahil ang katotohanan,
Wala naman talaga akong kayang gawin eh. Pero inuuto ko yung utak ko na kaya niyang gumawa ng something. Kasi pag hindi ko uutuin yung utak ko, magsiset siya ng limit at magsisettle siya for less. Kaya nga natuto akong mag-develop ng software kahit wala naman akong kaalam-alam sa computer. Kasi nung nagsisimula akong mag-aral, nagre-reklamo yung utak ko. Nahihirapan. Kaya inuuto ko na madali lang yun. Na kayang-kaya niya yun. Kaya yun, nakaya naman. Pag hindi kasi natin utuin ang utak natin, pag nagre-reklamong nahihirapan tapos nagse-second emotion naman tayo, wala na. Tatanggapin mo na lang na mahirap, na hindi mo kaya. Kaya ang mangyayari, magsisettle for less ka na. Tatanggapin mo na hindi mo kayang gumawa ng mga malalaking bagay. Lahat ng tao pwedeng makagawa ng something sa mundong ito. Walang nagsabi na dapat yung mga matatalino lang. Walang nagsabi na pag kulelat ka, dapat manahimik ka na lang dun sa sulok. At pag may nagsabi nun, inggit lang yon sa'yo. At gaya ng nasabi ko, wag nating pansinin yung mga yon. Wag tayong magpa-apekto. Kaya wag mong limitan ang sarili mo. Dating lasinggero ka man, kulelat man sa school, o kung ano-ano pang mga dahilan, wala sa background yan. Ang mahalaga kung ano yung mga gusto mong gawin ngayon at trabahuin mo. Kasi nakaka-proud yung ganon. Yung dati kang lasinggero pero nagsumikap ka at umasenso. Kaysa naman yung dati kang lasinggero tapos hanggang pagtanda mo, lasinggero pa rin, walang pinagbago. Yun mga kabisyo, yan yung dalawang dahilan kung bakit hesitant ang mga tao na mangarap ng malaki. At ngayong natuto na tayo na hindi naman dapat pala pinapansin yung mga yan, mangarap tayo. Hindi yung basta pangarap lang Mangarap tayo ng malaki, trabahuin natin, magsumikap tayo, magpursige tayo para umasenso tayo. Kasi ang pag-asenso natin, hindi lang nakakatulong sa personal natin, kundi natutulungan pa nating i-improve at iangat ang ekonomiya ng ating bansa. Hindi lang tayo ang makikinabang, kundi mas lalong pakikinabangan ng mga susunod nating mga henerasyon. Sa mga susunod pa nating mga video, liliwanagin natin kung ano ba talaga ang tunay na pangarap. Kasi sa entrepreneurship, iba ang pangarap sa kung ano ang naituro sa atin sa school. Iba ang pangarap sa kung ano ang nakasanayan natin na inaasam-asam ng mga karamihan. Kaya kung curious ka kung ano nga ba talaga, abangan mo ang susunod nating video. Alright, I hope may natutunan ka na naman sa video nating ito. If so, isang malupit na like naman dyan. At kung interesado ka sa mga ganitong topic, i-click mo na yung subscribe button dyan sa ibaba para magsama-sama tayo, magtutulungan para ayusin ang bansa nating Pilipinas. Alright, hanggang dyan na lang muli mga kabisyo. Wish you success. Bye!